Ngayong araw nakatakdang desisyonan ng International Criminal Court o ICC ang challenge ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa jurisdiksyon sa kanyang kaso. Nakaabang naman dyan ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Para bigyan ng mukhang balita, makakausap natin tungkol dyan live sa Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, anong oras ba ang magiging ganap sa ICC sa The Hague? Pops J, 11 a.m. doon sa The Hague, Netherlands, 5 o'clock p.m. dito. At nakikita yung sa likuran ko, nagsisimula na yung watch party dito, pero yung proceeding mismo sa The Hague, Netherlands. At kanina around 4 o'clock p.m. nagdadatingin na rin dito yung mga kamag-anak ng EJK victims. At bagaman meron silang pagkabahalas kung ano magiging resulta ng magiging pagtinig ngayon, ang pinangahawakan pa rin nila yung kanilang pag-asa na magpapatuloy ang pagtinig, ang trial kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. At ngayon, Pops J, makakasama rin natin ang Council ng Drug War Victims na si Atty. Nery Colmenares. Attorneys, ito po kayo. So, ito yung po muna ito. Attorney, ano po ba ang probable na scenario sa pwede mangyari ngayon? Well, dalawa lang naman yan. Ang una ay mag-desisyon ng korte na walang jurisdiction, in which case mag-dismiss ang kaso technically. At i-process na nila siguro paano ang release ni President Duterte. The other side ng decision is may jurisdiction ng ICC. Pag yun naman ang decision na may jurisdiction, ang sunod ay confirmation of charges. Sa tingin naman namin, confirmation of charges, parang 99% yan ma-confirm ang charges. At kung ma-confirm ang charges, may trial na. So basically, yun na lang dalawang posibleng mangyari ngayon. And we're hoping, at malakas naman yung aming loob na we expect na ma-affirm ang jurisdiction ng ICC. Attorney, how confident yung pamilya ng mga kamag-anak na this would proceed? Siyempre, very confident kami dahil nagsimula na kasi yung preliminary examination ng PAMAS. Kaya nga inutos ni President Duterte noong 2018, withdraw ang Philippines sa ICC. So hindi naman pwedeng nung inimbestigahan ka, i-withdraw mo ang Pilipinas, tapos sabihin mo, wala na kayong jurisdiction kasi nag-withdraw na kami. Para naman ginamit ni President Duterte yung poder niya para makaligtas. So tingin naman namin i-affirm ng ICC ang jurisdiction dito. Of course, hindi natin alam kung anong maging desisyon ng korte, but we believe na napakalakas ng kaso namin para ma-affirm ang jurisdiction. Pops J, baka may tanong ka kay Attorney. Attorney, anong pakiramdam ng pamilya, ng mga biktima sa mga oras na ito? Well, sabi ko nga, medyo confident naman, pero hindi mo ma-unleash yung kaba. Kasi nakasalalay din ang justisya para sa mga nakatay ng kata. 2016, 2017 pa pinatay. 2018 namin final sa Rise Up, yung crime against humanity sa ICC. 2026 na. Di pa nagsimula ang trial dahil sa maraming delay motion ni President Duterte na nag-delay. So, hopeful din sila na sana matuloy na ang trial at magkaroon na rin ng oportunidad ang mga biktima na malahad ang kwento nila kung paano walang awa na pinatay ang kanilang bukas. Attorney, ano ang inaasahang mangyari kung ibasura naman ng ICC ang challenge ng dating Pangulo sa jurisdiction? Well, Paano po ang proseso? Mag-uusap ang mga abogado. Siguro, usapan namin kung anong sunod na gagawin. Sa ganang akin, personal kong opinion, tangkain namin mag-file ng motion for reconsideration. At wala yan sa procedure na ng ICC, ng Rome Statute, pero siguro in special circumstances, mga importanteng mga issue, baka naman payagan nila ang motion for reconsideration. Ang ibig ko lang sabihin, hindi namin bibitawan ang kaso. Just in case mangyari yung hindi natin ini-expect na sabihin ng korte, panalo si President Duterte, walang jurisdiction dahil na-withdraw niya ng Philippines noong 2019. Attorney, hindi na muling dadalo si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. May epekto ba ito sa magiging desisyon? Wala naman, kasi parang karapatan naman siyempre niya na hindi dumalo. Pero dismayado siyempre yung mga kaanak ng biktima kasi gusto naman nila harap na sa korte. Kaya lang kung ang trademark ng Duterte itong absent na appearance. Kaya hindi siya ma-appear sa korte at ang anak niya ng tito hindi rin nag-a-appear sa impeachment na trial at ang rason palagi ng mga
politiko na may kaso dito, politically motivated. So anyway, karapatan naman ni President Duterte na hindi mag-appeal. It will not have an impact on the decision. Attorney Colmenares, nagkaroon ba ng pagkakataon ng inyong kampo na makaharap itong si Digong na nakadetain sa dahig? Hindi eh. We were hoping na makaharap siya, makaanak ng biktima, lalo na makaharap nilang tao na tingin nila may kasalanan sa pagkamatay ng kaanak nila at maharap nila face to face. Pero apparently, ayaw ni President Duterte na makaharap sila, so hindi siya nag-appear sa confirmation of charges. Ngayon, hindi naman siya nag-appear ulit sa decision sa jurisdiction. So, sabi ko nga, karapatan niyo naman na hindi kumaten, respeto na lang siguro yan. Pero dismayado nga ang mga anak natin. Alright, thank you for your time po. Maraming salamat, Attorney Neri Colmenares at Mobile Journal Mary Mon Reyes.